So ngayon guys, dahil dumating na yung CR or Certificate of Registration nitong Honda PCX 160, so ngayong araw na ito guys ay mapapatakbo ko na ito siya. Mai-testing ko na to, mai-road test ko na to dito lang sa Lapu-Lapu City. Mahigit 2 buwan kaya itong naka-standby dahil walang Certificate of Registration. So ngayon, dahil nandito na, ay gagamitin ko na talaga to. Wala nang impound to kasi may dokumento na tayo, kompleto na siya. So now, let's go. PCX 160. Ingat lang tayo. Ingat lang tayo sa biyahe. So ngayon guys, lumabas na kami sa aming tinitirahan. May testing na to. First time talaga to na napatakbo ko tong Honda PCX 160 na to. Itong motorcycle na to ngayon. Kaya ingat lang tayo. Susubukan ko na talaga ang takbo nito, pero limitado talaga kasi bagong-bago. Mayroon tayong required na kilometrahe na hindi lalagpas sa 60 km per hour. So ngayon, nandito na tayo sa Barangay Road. So ang ganda talaga. Ganda talaga ng takbo ni PCX 160. So, ingat lang tayo, PCX. Pupunta tayo ngayon sa may Sisilix Access Road. Para doon tayo susubok na medyo mabilis-bilis na takbo. Kukunin natin yung 50 to 60 km per hour. So yan po mga ka-vlogs. Guys, dito binabaybay na namin itong kalsada papuntang Lapu-Lapu City College. So ito ngayon guys, mga ka-vlogs, nandito tayo ngayon sa harap ng Lapu-Lapu City College dito sa Lapu-Lapu City. Parang naninibago ako sa sinasakyan ko ngayon. Grabe, ang lupit. Honda PCX 160. So ngayong araw na ito guys, umpisa na ang pagtakbo nitong aking motorcycle. So unang araw ito sa kanyang pagtakbo. Ngayon ay pupunta tayo ngayon sa Sisilix Access. Napakagandang araw ito ngayon guys dahil masaya ako dahil tumatakbo na itong motorcycle na ito. Pero mo, mahigit 2 buwan itong hindi nakatakbo dahil sa wala pang mga dokumento, hindi pa dumating yung mga dokumento. Mahirap na kapag patakbuhin na walang dokumento, maraming checkpoint. Mahirap na kapag line pa ang itong motorcycle, bagong-bago pa naman eh. So galing tayo sa Gunob, kaya naman nandito na tayo sa Babag-Uno guys, kasi dalawa ito, Babag-Uno at saka Babag-Dos. So ngayon nandito tayo sa Babag-Uno. Yun, pupuntahan natin yung Sisilix.
SLX access. So, liko tayo sa kaliwa. Ang bilis ng mga sasakyan dito. So, dito lang tayo sa SLX access, guys. Dahil sa unang araw pa lang ng pagtakbo nito, medyo mahirapan tayong papatakbo ng mabilis kasi limitado talaga yung kilometrahe na required niya kapag bago pa yung motorcycle. Balik tayo doon sa Gunoob at pupuntahan natin yung sinasabi nilang diversion road mula sa Gunoob, Lapu-Lapu City papuntang Basak, Lapu-Lapu. So, mayroon doon diversion road patungong Basak, Lapu-Lapu, guys. So yun ang puntahan natin ngayon. Alamin natin kung natapos na ba yung kalsada na nandun at pupuntahan talaga natin kung saan, hanggang saan yun patungo yung kalsadang yun, yung bagong diversion road dito sa Lapu-Lapu City. Ay ginawa yung diversion road na yun para makaiwas sa grabing super traffic doon sa Gunoob, Lapu-Lapu. So kapag pupunta kang diversion road patungong Basak, Lapu-Lapu, guys, ay pwede ka ring dumaan sa eskinita na ito. Dito, pwede mo itong daanan, itong eskino na to. Pero hindi tayo dadaan dyan kasi medyo masikip ang daanan dyan. So doon tayo sa isang kalsada, isang eskina doon sa Putot Street. Doon tayo dadaan itong diversion road. So ngayon, guys, dyan sa may unahanan ay liliko tayo dyan pagkanan papuntang Putot Street. So dito sa eskina is dyan tayo liliko papunta sa ating sinasabing diversion road dito sa Putot Street, guys. Ayan, itong kalsada na to, yan ang ating daanan patungo sa diversion road dito, guys. Ito ang Putot Street. So sa mga hindi pa nakakalam, kapag bago pa lang kayo sa dito, dumaan sa Lapu-Lapu City, galing sa Cebu City, via SLX patungong Cordova, punta dito sa Lapu-Lapu City, guys, ay pwede nyo nang madaanan itong diversion road. Halimbawa, magka-heavy traffic yung Gunoob, dito na kayo dadaan, guys, dito sa Putot Street. Kapag pupunta naman kayong airport, kapag pupunta kayo sa Mactan International Airport, dito kayo, pwede nyo itong madanan, guys, dito sa Putot Street papunta sa ating sinasabing diversion road. So medyo maka-iwas tayo sa heavy traffic sa Gunoob. So dito, guys, ikot tayo pagkanan. So yun lang sa may unahanan, guys, sa tapat ng Bisacog Subdivision at sa gilid ng Aldea Buena, Mactan. So dito, guys, ito yung diversion road na sinasabi ko. Ito ay papunta doon sa Basak, Lapu-Lapu City. So landahan lang tayo kasi inaayos pa yung mga kalsada dito, guys. Yan, yung mga catch basin ay nilagyan pa ng mga takip. So itong makita natin, guys, itong subdivision nito ay ito yung Aldea Buena, Mactan. So napakalapad talaga nitong kalsada nito, guys. Marami nang dumadaan dito ng mga private vehicles.
So sa mga hindi pa nakakalam guys, yung mga galing sa Cebu City mainland patungo dito ay mayroon ditong dalawang iskina. So ang isa papuntang pakanan at ang isa naman ay papuntang kaliwa. Itong papuntang kaliwa guys, itong papuntang kaliwa ay papunta doon sa Basak, Lapu-Lapu. So ngayon, puntahan muna natin itong sa kanan, bandang kanan. Tingnan natin kung ano ang andito. So yung mga establishment guys, yung mga building na yan, ayan yung Cebu Light Industrial Park. So ito, binabaybay natin itong kalsadang ito ngayon. Titingnan natin kung ano ang development dito at saan ito patungo. Itong video na ito guys, ginawa ko para sa mga hindi pa nakakalam. Sabay-sabay nating alamin ang bagong diversion road na ito dito sa Lapu-Lapu City. Yan, napakalawak na yung gasada ito guys. Napakahaba ito. So habang binabaybay natin ito, yan makikita natin guys, ito. So ngayon ito, dead end pala ito. At nakikita natin yung CCLEX Road papuntang Cebu mainland. So dito lang tayo guys. Siguro gagawin pa nila ito ng bridge o tulay dahil tubig dito. So dagat na ito guys. So yan, makita natin gagawan to ng bridge papunta doon sa may bandang doon sa may CCLEX Road. So yung mga sasakyan na yun guys, yung papuntang kaliwa ay papunta yung Cordova, pwede sa Marigondon at saka yun doon sa G Park, Maribago to G Park. Yung sa kanan naman ay yan ang papuntang Babag at saka doon sa Cebu mainland. So ngayon guys, balik tayo, puntahan natin yung sa left side na kalsada papunta sa Basak, Lapu-Lapu. Ang sarap ng hangin dito guys. Ang sarap ng hangin dito guys, oh. Grabe, sobrang lakas ng hangin. So yan po ang Mix 1 dito sa Lapu-Lapu City guys. O kilala sa tawag na Cebu Light Industrial Park dito sa Lapu-Lapu City guys. So sabay-sabay talaga natin na-discover itong diversion road nito guys. Kasabay ng unang araw na pagtakbo nitong aking motorcycle, si PCX 160. So itong subdivision na yan guys, yan yung Aldea Buena. Malaki-laki pala itong subdivision na ito, Aldea Buena Mactan. So ngayon guys, nandito na tayo sa kalsada na papuntang Basak, Lapu-Lapu. So mag-turn right tayo. Yan, makikita natin yung mga motorcycle na dumadaan dito. So puntahan natin yung dulo nito, dulo ng kalsadang ito. So ginawa ko ang content ito guys para sa mga hindi pa nakakalam ng diversion road na ito dito sa Lapu-Lapu City, lalo na yung galing sa Cebu City, hindi na niyo itong madaanan. Kaso lang dito banda ay rough road lang ito, hindi pa nakatapos pasimento. So lubak-lubak pa ang kalsada dito. Yan, malalim pa yung mga lubak dito. Tayo makapatakbo ng mabilisan kasi ito
Hindi pa naayos ng kalsada na to. So ito guys, rough road itong kalsada na ito guys. Ganito ang unang experience natin sa pagdaan dito ang kalsada na ito guys. So sa mayunahan, yan, nakasimentado na yan. So ito, semento na dito. Sadyang sinubukan talaga natin guys na mapuntahan itong diversion road na ito para alamin kung saan ito dadaan. So ngayon guys, dumaan ko ito sa Modena Mactan subdivision. So, yung experience natin sa mga lubak-lubak ay yung rough road na daanan ay kukunti lang pala. So, malapit na talagang matapos itong diversion road nito guys. So, dumaan tayo sa Basak Elementary School. So, ito na. Ito na yung dulo sa Liberation Road, guys. Ito pala sa dulo, nandyan na ang barangay hall dito sa Basak. So, ito guys, ang main road dito sa Basak. Sa Liberation Road ito, guys. So, ito na yung Basak Tamiya main road. Yan, may McDonald's pa dyan. So, ngayon, nandito na tayo sa main road. So, balik tayo doon sa pinagalingan natin doon sa Gunaog, Lapu-Lapu. Ito ang main road dito sa Tamiya, Basak Tamiya guys. Basak Tamiya, Lapu-Lapu City. Kapag heavy traffic doon sa Gunaog, papuntang public market, so pwede nyo madaanan to guys kung pupunta kayo sa Mactan Airport, ay pwede nyo daanan yung ating na-discovering kalsada dito sa Lapu-Lapu City guys. Dumaan tayo sa Gaisano Grand Plaza Mactan. Dito na tayo sa harap ng Pueblo Outlets dito sa Lapu-Lapu City. So ngayon guys, dito na naman tayo pabalik sa Gunaog, Lapu-Lapu City. So napakadali lang pala ng diversion road ngayon guys. Kadaanan. So, para sa mga iiwas sa traffic, heavy traffic doon sa public market dito sa Lapu-Lapu City, pwede nyo madaanan yung ating dinaanan guys, yung diversion road galing sa Mabagono, Tipulog, papuntang Basak Lapu-Lapu, papuntang Mactan Airport. Ito guys, para sa mga hindi pa nakakalaw sa kalsadang yan guys, sana ay nakakatulong itong content ito sa inyo.
sa mga na-discovery natin ngayon sa diversion road na pinagawa ni Mayor Ahong siya dito sa Lapu-Lapu City. So hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood.